Huwag mong ipahalata na may mabigat kang problema. Huwag na huwag. Dahil sa oras na nahalata nila na may dinadala ka, kahit hindi mo sabihin, mag-iimbestiga ang mga yan. Mga taong natural ang pagiging tsismoso at tsismosa. Mga marites ng bagong panahon. Tama, magtatanong-tanong na yan sa mga taong kilala mo, mga taong malalapit sa'yo, at hinding-hindi sila titigil hanggang hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hanggang hindi nila nako-confirm na may mabigat kang problema. Yan naman kasi ang problema natin minsan. May mga tao tayong sasabihan ng mga problema natin. Sasabihin pa nating sikreto at dapat kayo nang nasabihan mo lang ang nakakaalam. Now, how can you be so sure na hindi ikakalat ng sinabihan mo ang sinabi mo sa kanya? Tama, walang assurance na hindi niya ikakalat yan. At isa pa, hindi mo naman siya pwedeng bantayan ng 24 hours a day. Kaya sa bandang huli, ikaw at ikaw pa rin ang talo. Ikaw at ikaw pa din ang argabyado. Lugi ka. Ikaw na ang may problema. Mistulang ikaw patuloy ang nanira ng sarili mo. At mahirap dyan, kapag nakarating na sa iba yan, may halong opinyon na yan, may halong dagdag na yan, at hindi mo na makokontrol yan kapag nakalabas na yan. Kaya tama ako. Huwag mong ipahalata na may mabigat kang problema. Dapat matutunan mo na sa Diyos ka lang mag-o-open. Sa Diyos ka lang magbubukas ng puso at isipan mo. Learn how to pray for your problems. Ipagdasal mo na tulungan ka niya. Ipagdasal mo na ibigay sa iyo ang tamang pagkakataon. I-provide niya sa puso mo at isipan mo ang tamang solusyon. Ilagay niya sa buhay mo ang mga tamang tao na tutulong sa iyo. Na ilagay niya sa way mo ang mga tamang impluwensya para mas makatulong sa buhay mo. Yes, it's better to be silent when you're going through a problem. Kapag kasi ginawa mo ito, pinoprotektahan mo rin ang buhay at sarili mo na magamit pa ng ibang tao na baka gawan ka pa ng masama at mag-take advantage pa. Alam mo kung minsan, mas lalong grumagrabe pa ang isang problema kapag sinasabi natin ang tendency na dadagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo. Sabi nga sa Matthew 6:6, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward." If you want to change your life, you need to be busy. Pack your schedule. The more active you are, the more you will achieve. True winners don't have time for things that don't help them reach their goals. So, focus on what really matters every single day. Everyone wants success, but few want to work for it. Most people love the idea of winning, but hate the process. But loving the process is key. Don't just wish for success. Work for it. The world only rewards the best. To be the best, focus on one thing and master it.